Mga minamahal kong kapatid, bago natin simulan ang napaka-espesyal na mensaheng ito, nais ko kayong hilingin na gumawa ng isang simpleng kilos ng pananampalataya. I-click ang like button, mag-subscribe sa prayer channel na ito, at ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal ninyo. Kapag ginawa ninyo ito, nagiging instrumento kayo ng Diyos upang mas maraming puso ang maabot ng salita. At inaanyayahan ko rin kayong isulat sa mga komento ang pariralang, Panginoon, nais ko kayong mahalin ng higit pa. Ito ang magiging pampublikong deklarasyon ng pananampalataya ninyo ngayong umaga, isang espiritual na hakbang na magbubukas ng mga pinto patungo sa biyaya. Ngayon, pumunta tayo sa liturhiya ng araw na ito upang marinig ang sasabihin sa atin ng Panginoon. At pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng malalim na panalangin na humihiling sa Diyos na palakasin ang ating pananampalataya, liwanagan ang ating mga puso, at turuan tayong lumakad ng may kumpiyansa kahit na hindi natin naiintindihan ang lahat. Ihanda ang iyong espiritu, makikipag-usap sa iyo ang Diyos ngayon. Unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, Kabanata 13, versikulo 1 hanggang 9. Ang lahat ng tao na walang alam sa Diyos ay likas na hangal. Yaong simula sa nakikitang mga bagay, ay hindi nakilala siya kung sino, ni sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga gawa, nakilala nila ang artificer. Kinuha nila bilang mga Diyos para sa mga pinuno ng mundo, apoy at hangin, mabilis na hangin, ang pag-ikot ng mga bituin, mabilis na tubig, ang mga liwanag ng araw. Kung nabighani sa kanilang kagandahan, kinuha nila ang mga nilalang na ito bilang mga Diyos. Hayaan silang makilala kung gaano kataas ang kanilang Panginoon sa kanila, sapagkat ang mayakda ng kagandahan ang lumikha sa kanila. Kung sila ay namangha sa kanilang kapangyarihan at aktibidad, hayaan silang maghinuha mula rito kung gaano siyang higit na makapangyarihan na bumuo sa kanila. Sa katunayan, simula sa kadakilaan at kagandahan ng mga nilalang, makikita ng isa sa pamamagitan ng pagkakatulad, siya na lumikha sa kanila. Gayunpaman, ang mga ito ay karapat-dapat na hindi gaanong kapintasan, marahil sila ay naligaw sa paghahanap sa Diyos at nais na mahanap siya. Sa katunayan, naninirahan sa gitna ng kanyang mga gawa, hinahanap nila siya, ngunit sila ay naaakit ng mga anyo, sapagkat ang nakikita ay maganda. Magkagayon man kahit na ang mga ito ay hindi mapapatawad, sapagkat kung nakamit nila ang gayong malawak na kaalaman hanggang sa punto ng pagsisiyasat sa sansinukob, paanong hindi nila mas madaling mahanap ang kanilang Panginoon? Ang salita ng Panginoon. Diyos, salamat sa Diyos. Salmong responsoryo, ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kalawakan ay nagpapahayag ng gawa ng kaniyang mga kamay. Araw-araw ay nagbubuho sila ng pananalita, at gabi-gabi ay naghahayag sila ng kaalaman. Sila'y walang salita o may mga salita na ang tinig ay hindi naririnig. Ang kanilang tinig ay lumalabas sa buong lupa, at ang kanilang mga salita ay hanggang sa mga dulo ng sanglibutan. Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 18, mga bersikulo 19 hanggang 37. Haleluya, haleluya, haleluya. Itaas ang inyong mga ulo at tingnan ninyo, sapagkat ang inyong pagtubos ay malapit na. Isang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni Jesucristo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad kung paanong nangyari noong mga araw ni Noe, gayon din naman sa mga araw ng Anak ng Tao. Ang mga tao ay kumakain at umiinom, nag-aasawa at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka. Nang magkagayoy dumating ang baha at nilipol silang lahat, ito ay magiging gaya noong mga araw ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagtitinda, ngunit ang mga tao ay nagsisikain at nagtitinda. Ang Sodoma, ang apoy at asupre ay nagpaulan mula sa langit,
at nilipol silang lahat sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Ang sinumang nasa bubungan ng bahay ay hindi dapat bumaba at walang sinumang nasa bukid ang dapat bumalik para sa anumang bagay dadalhin ng isa at iwan ng dalawang babae. Kaliwa, dalawang lalaki ang nasa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. Tinanong ng mga alagad, Panginoon, saan mangyayari ito? Sumagot si Jesus, kung saan naroon ang bangkay, doon nagtitipo ng mga buitre. Salita ng kaligtasan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, ang liturhiya ngayon ay nag-aanyaya sa atin na pagnilaya ng isang bagay na mahalaga sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nagtatago. Ito ay ang puso ng tao na ginulo. Sa unang pagbasa, tinuligsa ng aklat ng karunungan ang saloobin ng maraming tao na napapaligiran ng napakaraming kamanghamanghang mga gawa ay mas pinipiling sambahin ang nilikha at hindi ang lumikha. Itinuturo ng kalikasan ng Diyos. Ngunit ang puso na naakit ng mga anyo ay naliligaw sa daan. Para bang sinasabi sa atin ng salita ngayon, napakarami mong palatandaan, napakaraming patunay, napakaraming pagmamahal sa Diyos sa paligid mo. Paano mo pa rin siya nakikilala? Ang pagbabasang ito ay nag-aanyaya sa atin sa pagsusuri ng budhi. Inilalagay ba natin ang iba pang mga bagay sa lugar ng Diyos? Tayo ba, abala sa buhay, ay nakakalimutan ng may akda ng buhay? Pinalalim ng Ebanghelyo ang pagninilay na ito na ang alalahanin ni Jesus ang mga araw ni Noe at Lot. Ang mga tao ay kumain, uminom, bumili, nagtayo. Sa madaling salita, namuhay sila ng normal. Ngunit ang problema ay hindi kung ano ang kanilang ginawa, ngunit kung paano sila nabuhay. Nabuhay sila ng walang Diyos, na anesthetized, ginulo, walang malasakit. Binabalaan tayo ni Jesus. Ang sino mang naghahangad na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay maiingatan nito. Ang salita ngayon ay tumatawag sa atin na gumising sa espiritual. Gaya nung mga araw ni Noe, marami sa ngayon ang namumuhay na parang walang Diyos. Para bang lahat ay garantisado. Para bang wala sa pintuan ng kawalang hanggan. At ipinaalala sa atin ni Jesus, darating ang anak ng tao. At pagdating niya, wala nang panahon para ayusin ang buhay. Ngayon, sa sandaling ito na tinatawag niya tayo sa pagbabagong loob. Kaya nga mga kapatid, malinaw ang mensahe ngayon. Huwag magambala sa mga anyo ng mundong ito. Huwag ilagay ang iyong seguridad sa mga bagay na lumilipas. Huwag ipagpaliban ang iyong conversion. But tinatawag ka ng Diyos ngayon. Ngayon, naway buksan natin ang ating mga mata. Naway malaman natin kung paano makilala ang Diyos sa paglikha, sa salita, sa mga pangyayari sa ating buhay. Pagkatapos ng magandang liturhiya ngayon, kung saan ipinapaalala sa atin ng Panginoon ang walang hanggang katotohanan na nagpapanatili sa ating pananampalataya, inaanyayahan ko kayo ngayon na manatili sa diwa ng paggunita. Ang salitang ating narinig ay hindi lamang para pakinggan. Ito ay isang tawag. Kaya ating ilagay ang ating mga sarili sa panalangin. Hayaang bumaba ang banal na liwanag na ito sa ating mga kaluluwa. Palakasin ang ating mga puso at akayin tayo palapit sa Diyos. Ihanda ang inyong mga sarili. Sa sandaling ito na ang Panginoon ay humihipo, nagpapagaling, nagpapanumbalik, at nagpapanibago. Manalangin tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan, na naghahayag ng iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng paglikha at nagpapakita ng iyong kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay, inihaharap ko ngayon ang aking sarili sa iyo sa diwa ng pagpapakumbaba at paggalang. Pinagninilayan ko ang langit, ang lupa, ang hangin, ang liwanag, at kinikilala ko na ang lahat ay nagpapahayag ng iyong presensya. Pagkalooban mo ako, O Panginoon,
ng biyaya na huwag kailanman mapagkamalan ng mga nilalang sa lumikha at huwag hayaang ang aking puso ay maakit ng panandaliang anyo ng mundo, kundi bumaling ng lubusan sa iyo ang pinagmumulan ng lahat ng kagandahan at lahat ng katotohanan. Amang banal, ipinaalala sa amin ng iyong salita ngayon na marami, kahit na napapaligiran ng kadakilaan ng paglikha, ay hindi ka nakilala. Pagkalooban mo ako, O Diyos, ng isang pusong nakakaalam kung paano makakita ng lampas sa anyo, lampas sa kinang, lampas sa alindog ng mga nilikhang bagay, upang makita siya na nagbigay sa kanila ng buhay. Naway dalisayin ang aking espiritu mula sa lahat ng espiritual na pagkabulag at naliwanagan ng iyong biyaya, naway matuklasan ko ang mga palatandaan ng iyong presensya sa lahat ng bagay na nakapaligid sa akin. Panginoon, ikaw na nagbigay inspirasyon sa banal na may akda upang tuligsain ang kahangalan ng mga taong nagsisiyasat sa sansinukob, ngunit hindi natagpuan ng Panginoon ang lahat ng bagay. Isinasamo ko sa iyo, ingatan mo ako mula sa kamaliang ito na humahantong sa kalituhan at kawalan. Naway ang aking paghahangad ng kaalaman ay hindi kailanman maglayo sa akin sa iyo, kundi akayin mo ako ng mas malalim sa iyong misteryo. Naway ang bawat katotohanang aking matagpuan ay akayin ako sa may akda ng walang hanggang katotohanan. Diyos ng awa, kapag pinagninilayan ko ang modernong mundo, nakikita kong marami ang naliligaw ng mga bagay na lumilipas. Ibinubuhos ang kanilang lakas sa mga bagay na nawawala at ipinagkakatiwala ang kanilang buhay sa mga bagay na walang kapangyarihang magligtas. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, palayain ang aking puso mula sa lahat ng maling seguridad. Naway hindi ko na maulit ang mga pagkakamali ng mga taong naligaw sa mga nilalang at nakalimutan ang lumikha. Pagkalooban mo ako, Panginoon, ng isang matatag at mapagbantay na puso na mapagmasid sa mga walang hanggang katotohanan. Panginoong Jesus, sa Ebanghelyo ngayon ay ginunita mo ang mga araw ni Noe at ni Lot. Mga panahong minarkahan ng pagkagambala, kawalang bahala, at buhay na walang Diyos. Tingnan din ang aking buhay at linisin mo ako mula sa lahat ng mababaw na kawalang galang. Huwag mo akong hayaang maging walang pakialam sa biyaya ni makatulog sa espiritual habang ang Panginoon ay dumadaan sa aking tabi. Gisingin mo sa akin ang isang malalim na banal na takot na siyang aakay sa akin sa tunay na pagbabalik loob, amang walang hanggan. Nang sabihin ng iyong anak na marami ang kumakain, umiinom, nagtayo, at bumibili ng hindi namamalayan ang nalalapit na paghuhukom, hindi niya hinatulan ang mga gawain ng tao, kundi ang panloob na pagkagambala na pumipigil sa kaluluwa na makilala kung ano ang mahalaga. Kaya naman sa sandaling ito ng panalangin, isinasamo ko sa iyo, turuan mo akong mamuhay sa mundo nang hindi nabibilang sa mundo. Isinasagawa ang mga pang-araw-araw na gawain nang hindi ka nawawala sa paningin. Iligtas mo ako mula sa pagiging maligamgam, kawalang bahala, at isang buhay na nabuhay ng walang pagbabantay. Panginoon, lagi mo po akong ipaalala sa asawa ni Lot na lumingon at naligaw dahil ang kanyang puso ay nakadikit pa rin sa kanyang iniwan. Pagkalooban mo ako ng biyaya na huwag kumapit sa mga bagay sa lupa kapag tinawag mo akong sumulong. Linisin mo ako mula sa lahat ng nostalgia para sa nakaraan, mula sa lahat ng pagkakabit na pumipigil sa akin sa pagsulong, at pagkalooban mo ako ng panloob na kalayaan ng mga anak ng Diyos na lumalakad ng may kumpiyansa patungo sa iyong kalooban. Diyos ng kabutihan, itinuturo sa amin ng iyong anak na sinumang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At sinumang mawala ito alang-alang sa iyo ay makakatagpo nito. Naway ang katotohanan ito ay tumagos ng malalim sa aking kaluluwa. Iligtas mo ako mula sa paghahanap ng aking seguridad sa aking sarili
sa aking sariling lakas, sa aking marupok na mga plano. Turuan mo ako, Panginoon, na isuko ang aking buhay ng buo sa iyong mga kamay. Dahil alam kong sa iyo lamang ito matatagpuan ang kahulugan at kaganapan. Panginoong Hesus, sa liwanag ng babala ng Ebanghelyo, isinasamo ko sa iyo. Protektahan mo ako upang hindi ako matagpuang hindi handa sa araw na darating, ang anak ng tao. Naway, mabuhay ako sa bawat araw bilang isang regalo, bawat sandali bilang isang pagkakataon upang magmahal, maglingkod, magpatawad at magpabanal sa aking sarili. Gisingin mo sa aking ikaluluwa ang banal na pagbabantay na nagpapanatili sa lamparan na nagniningas, naghihintay sa Panginoong darating, maging sa kaluwalhatian o sa maliliit na pang-araw-araw na pakikipagtagpo. Kataas-taas ang Diyos, hinihiling ko sa iyo ngayon ang pisikal at espiritual na paggaling. Kung paanong nilinis ng baha ang lupa at bumagsak ang apoy sa Sodoma, hinihiling ko na linisin ng iyong espiritu ang aking buhay. Sinusunog ang lahat ng hindi nagmumula sa iyo at hinuhugasan ang lahat ng kailangan pang gumaling. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na walang imposible para sa iyo. Linisin mo ang aking katawan, ang aking isipan, ang aking mga emosyon at ang aking kasaysayan upang ako ay maging ganap na mapabilang sa iyo. Panginoon, tingnan mo ang aking mga kahirapan sa pananalapi, ang mga pasanin na aking dinadala at ang mga alalahanin na kadalasang nagnanakaw ng aking kapayapaan. Inilalagay ko ang mga ito ngayon sa harap ng iyong trono. Pagkalooban mo ako ng karunungan, kahinahunan, pag-unawa at buksan ang mga pinto ayon sa iyong kalooban. Palayain mo ako, Panginoon, mula sa lahat ng pagkabalisa at pagtiwalaan. Mo ako na ang Diyos na lumikha ng saan sinukob ay nagmamalasakit. Din sa aking pang-araw-araw na pangangailangan, tinitiyak na hindi ako magkukulang ng tinapay, pag-asa o ikabubuhay. Aman ng awa, inihaharap ko ang aking pamilya sa harap mo. Hinihiling ko na ibalik mo ito. Pagalingin ito at protektahan ito mula sa lahat ng espiritual at material na kasamaan. Hipuin ang bawat puso, ipagkasundo ang mga nasugatan, ibinabalik ang mga nasira, pinapagaling ang mga nagdusa. Naway ang aking tahanan ay maging isang lugar kung saan ang iyong pangalan ay pararangalan, kung saan ang iyong pag-ibig ay nabubuhay, at kung saan ang iyong banal na espiritu ay makakatagpo ng isang permanenteng tirahan. Panginoong Hesus, hinihiling ko rin ang biyaya ng panloob na kapayapaan dahil sa lahat ng mga pagkabalisa, takot, tensyon at mga alaala na patuloy pa rin akong nasasaktan, isinasamo ko sa iyo. Pumasok ka sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao at ibuhos ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Naway ang aking hindi mapakali at madalas na nababagabag na puso ay makatagpo lamang ng kapahingahan sa iyo. Gaya ng itinuturo ng salita na sa Diyos, lamang makakatagpo ng kapahingahan ng aking kaluluwa sapagkat sa Kanya nagmumula ang aking kaligtasan. Panginoong Diyos ng walang hanggan, habang patuloy sa banal na panalangin ito, hinihiling ko sa iyo na patuloy mong tanglawan ang aking kaluluwa ng liwanag ng katotohanang hindi nanlilinlang. Kung napakaraming naligaw na sumasamba sa mga lumilipas, hinihiling ko sa iyo ang biyaya upang sambahin lamang siya na natitira. Naway huwag yumuko ang aking espiritu sa harap ng mga walang o kabuluhang bagay ng mundong ito, kundi lumuhod lamang sa harap mo, lumikha ng langit at lupa, Panginoon ng lahat ng buhay at lahat ng kapalaran. Kabanal-banalang Ama, sa harap ng kagandahan ng mga bituin, ng lakas ng hangin at ng kadakilaan ng mga dagat, pagkalooban mo ako ng isang pusong hindi ganong nabighani sa nilikha upang makalimutan ng lumikha.
Naway ang pagkakaisa ng sansinukob ay akayin ako sa pagmumuni-muni sa iyong mukha. Naway ipaalala sa akin ng bawat bukang liwayway ang iyong katapatan. Naway turuan ako ng bawat tahimik na gabi na magtiwala. Nais ko, Panginoon, na mamuhay ng nakabukas ang aking mga mata sa mga palatandaan ng iyong presensya. Panginoon, sa sandaling ito ay bumabaling ako sa iyo at hinihiling na pagalingin mo ang bawat uri ng espiritual na pagkabulag na nananahan pa rin sa loob ko. Kung sakaling hindi ko makilala ang iyong kamay na gumagabay sa aking kwento, dalisayin mo ako at ipaalala sa akin na walang mangyayari kung walang pahintulot ng iyong pag-ibig. Iligtas mo ako mula sa kapalaluan na pumipigil sa kaluluwa na lumuhod at ipagkaloob mo sa akin ang kababaang loob ng mga maliliit na nakakaalam kung paano makita ang iyong kaluwalhatian sa lahat ng bagay. Kataas-taas ang Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon ay binalaan tayo tungkol sa panahon ni Noe at Lot. Mga panahong marami ang namuhay na parang hindi binabantayan ng Diyos ang mundo. Ipagkaloob mo sa akin ang biyaya na huwag mahulog sa parehong kawalang bahala. Naway ang aking buhay ay hindi mamarkahan ng pagkagambala kundi ng pagbabantay, hindi ng mababaw kundi ng lalim, hindi ng kawalang bahala kundi ng ganap na pagtatalaga sa iyong puso. Panginoong Hesus, kung noong mga panahong iyon, ang mga tao ay abala sa pang-araw-araw na buhay nang walang pagsasaalang-alang sa kawalang hanggan, bigyan mo ako ng karunungan upang maisagawa ang aking mga gawain ng responsable. Ngunit hindi kailanman nawawala ang paningin sa abot-tanaw ng kawalang hanggan. Naway ang bawat desisyon ko ay maliwanagan ng iyong salita. Naway ang bawat hakbang ay gawin ng may kamalayan na ang anak ng tao ay darating at makatarungang susuriin ang bawat puso. Mapagmahal na Ama, ilayo mo ako sa paglingon. Tulad ng ginawa ng asawa ni Lot, naway hindi ako kumapit sa mga nakaraang kasalanan, sa mga lumang pagkakasala, sa mga tali na dapat ay tinalikuran na. Palayain mo ako mula sa bawat pagkakabit na humahadlang sa spiritual na pagunlad at palakasin ang aking kaluluwa upang lumakad ng matatag patungo sa kalooban ng Diyos. Nais kung mamuhay bilang isang daong nakakaalam na ang mahalaga ay nasa hinaharap, hindi nasa likuran. Maawing Diyos, ikaw na nakakaalam ng panloob na pakikibaka ng bawat isa sa iyong mga anak, palakasin mo sa akin ang lakas ng loob na talikuran ang lahat ng hindi patungo sa buhay na walang hanggan. Naway lubos kong maunawaan ang mga salita ng iyong anak. Walang yung sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay makakahanap nito. Turuan mo akong magtiwala ng higit sa iyong probidensya kaysa sa aking sariling lakas. Panginoong Hesus, sa harap ng paghahayag na ang ilan ay kukunin at ang iba ay iiwan, isinasamo ko sa iyo, gawin mo akong handa sa pakikipagtagpo sa iyo. Naway ang aking puso ay laging maging handa, dalisay, mapagbantay, gising at mapuspos ng iyong banal na espiritu. Huwag mo akong hayaang matagpo ang naliligaw, bagkus ay maging tapat na, lingkod na nananatiling nakikinig sa tinig ng kanyang Panginoon. Panginoon, hinihiling ko ngayon ang biyaya ng panloob na kalayaan. Palayain mo ako mula sa lahat ng emosyonal, espiritual at mental na pagkagapos. Putulin mo gamit ang iyong kapangyarihan ang bawat di nakikitang kadena na nakagapos pa rin sa aking kaluluwa. Kung loloobin mo, Panginoon, mapalaya mo ako at naniniwala ako sa iyong autoridad. Bisitahin ang mga bahagi ng aking buhay kung saan naghahari pa rin ang kalituhan, kadiliman o kawalan ng kapanatagan, at itatag sa mga ito ang liwanag ng iyong katotohanan. Diyos ng lahat ng kaaliwan, iniuunat ko ang aking mga kamay at isinusuko sa iyo ang lahat ng mga kahirapang pinansyal na aking kinakaharap.
Tingnan mo ng may kabaitan ang aking mga material na pangangailangan at gabayan ako sa mga landas ng katapatan, paglalaan at karunungan. Naway buksan ng iyong banal na espiritu ang mga pinto, gabayan ng aking mga hakbang at bigyan ng mga pagkakataon na naaayon sa iyong banal na kalooban. Naway hindi ko kailanman ilagak ang aking tiwala sa pera, kundi sa Diyos na sumusuporta sa lahat ng bagay. Ama ng awa, inaalala ko ang aking pamilya sa harap mo. Hinihiling ko na ang iyong banal na espiritu ay bumaba sa aking tahanan at panibaguhin ang lahat ng pagod, pagalingin ang mga sugatan at ibalik ang mga sira. Naway ang bawat miyembro ng aking pamilya ay mabalot ng iyong biyaya, maliwanagan ng iyong salita at protektahan ng iyong mga anghel. Naway mapalakas ang ating mga ugnayan at naway maghari ang kapayapaan kung saan dating may kaguluhan. Panginoon, hinihiling ko na ibuhos mo sa akin ang biyaya ng panloob na kapayapaan. Naway ang lahat ng paghihirap ay mapawi ng iyong presensya. Naway ang lahat ng takot ay mapalitan ng tiwala sa iyo. Patahimikin ang mga hanging umiihip sa aking kaluluwa at hayaang magpahinga ang aking espiritu sa iyong banal na puso. Naway ang aking madalas na nababagabag na isipan ay makatagpo lamang ng kapahingahan sa iyong salita na nagsasabing, huwag mabagabag ang iyong puso. Banal na Diyos na nakakaalam ng aking pinakamalalim na mga iniisip, hinihiling ko sa iyo ang biyaya ng kadalisayan at panloob na katapatan. Linisin mo ang aking mga intensyon, aking mga hangarin at aking mga pagpili. Naway ang aking puso ay maging ganap sa iyo nang walang pagkakahati-hati, walang kalabuan at walang maskara. Pagkalooban mo ako ng biyaya upang mamuhay sa katotohanan dahil ang katotohanan ay nagpapalaya, nagbibigay liwanag at tumaakay sa kabanalan. Minamahal na Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil kahit sa pamamagitan ng matinding mga babala, ang iyong salita ay hindi tumitigil sa pagiging isang pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Ang lahat ng iyong babala sa amin ay upang hindi kami maligaw, kundi makamit ang buhay na walang hanggan. Naway magbunga ang panalangin ito sa aking kaluluwa. Gisingin ako mula sa espiritual na pagkahapo at akayin ako sa mga landas ng katuwiran, gralisayan at patuloy na pagbabantay. 15. Panginoong Diyos, sa pagtatapos ko sa bahaging ito ng panalangin, inilalagay ko ang aking sarili ng lubusan sa ilalim ng iyong proteksyon. Naway manatili sa akin ang iyong banal na espiritu, binabantayan ang aking mga damdamin, nililiwanagan ang aking katwiran at ginagabayan ang aking mga hakbang. Naway ang bawat salitang idinadalangin dito ay mabago sa buhay, sa pagsasagawa at sa pagbabalik loob. Naway mabuhay ako araw-araw ng may atensyon sa iyong tinig, hiwalay sa mga lumilipas at lubos na nagkakaisa sa mga natitira ang iyong walang hanggang pag-ibig. Mga minamahal na kapatid, kung ang panalangin ito ay nakaantig sa inyong puso, kung sa pamamagitan ng salitang ito ay naantig kayo, inaliw kayo o ginising ng banal na espiritu, mapagpakumbaba kong hinihiling sa inyo ang 1 kilos ng pananampalataya. Pindutin ang buton na like. Ang simpleng gawain ito ay nakakatulong upang maipalaganap ang panalangin ito na umabot sa mga kaluluwang nangangailangan, mga pusong sugatan, mga pamilyang nangangailangan ng ginhawa, at mga taong maaaring humihingi ng salita mula sa Diyos ngayon. Ang inyong kilos ay isa ring ministeryo, isang uri ng tahimik na ebanghelisasyon na gagamitin ng Panginoon upang magdala ng liwanag kung saan mayroon lamang kadiliman. Inaanyayahan ko rin kayong ibahagi ang panalangin ito sa inyong pamilya, sa mga kaibigan, sa mga humihingi ng inyong mga panalangin, sa mga nahaharap sa sakit, mga paghihirap o mga sandali ng kalungkutan.
Ipadala ito sa mga grupo, sa mga social network, sa mga komunidad ng pananampalataya. Hayaang maglakbay ang salita ng Diyos sa mga dinakikitang landas at umabot kung saan hindi maabot ng inyong mga kamay. Gumagamit ang Panginoon ng mga simpleng instrumento upang may sakatuparan ang mga dakilang gawa. At hinihiling ko rin na iwanan ninyo ang inyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Ang espasyong ito ay isa ring dakilang espiritual na pagtitipon kung saan ang mga kapatid ay namamagitan para sa isa't isa at kung saan ang bawat pagsusumamo ay tinatanggap ng maawaing titig ng Diyos. Kung nais mong ipahayag sa publiko ang iyong pananampalataya, isulat ang paniralang, Panginoon, bantayan mo ang aking puso at gabayan mo ang aking mga hakbang. Naway ang komentong ito ay maging parang isang gawa ng pagtitiwala, isang altar na itinaas sa harap ng kataas-taasan. Inaanyayahan din kita na mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notification upang manalangin kakasama namin araw-araw. Sa bawat bagong video, umaasa kami na ang salita ng Diyos ay makakatagpo ng iyong buhay, magpapalakas ng iyong espiritu, magbibigay liwanag sa iyong mga araw at tutulong sa iyo na manatiling matatag sa landas ng kabanalan. Dito, sa espasyong ito ng panalangin, hinahangad naming magtayo ng isang espiritual na tolda, isang sagradong kanlungan kung saan ang mga pagod ay nakakahanap ng kapahingahan at kung saan ang mga naghahanap sa Diyos ay nakakahanap ng pagkain para sa kanilang mga kaluluwa. Tanggapin ang huling salitang ito bilang isang binhi ng tiwala. Ang Diyos ay tapat. Nakikita niya ang iyong puso. Nalalaman niya ang iyong mga paghihirap. Naririnig niya ang iyong mga luha. At lumalakad sa tabi mo kahit na hindi mo ito mahahalata. Walang anumang nararanasan mo ang nakatago sa kanyang paningin. Paano pa ba ganon, sis, na siyang umalalay kay Noe, na nagpalaya kay Lot, at siyang gumagabay sa kasaysayan ng tao, ay siya ring magpapanatili sa iyong buhay. Magtiwala, magtiyaga at manatiling matatag, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi kailanman pinababayaan ng mga tumatawag sa Kanya nang may pananampalataya. Tayo'y natipon na, tayo'y magtitipon sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.